Kaya sanay naman na po kami. Actually ako sanay na rin, medyo nasasanay na din po kasi parang normal day na lang po yung mga racket ko dito, nagsimula po sa Hamas. Nasa 30,000 mga overseas Filipino worker o OFW ang kasalukuyang nagtatrabaho ngayon sa Israel. Kasama na rito si Edmond Lazar, 3 taon ng caregiver sa syudad ng Ramat HaSharon. Ayon kay Edmond, hindi na bago ang mga pagsabog sa Israel, ngunit madalas na anya sila ngayon sa bomb shelter ng kanyang amo simula nang magpaulan ng missile ang Iran. Si Andrew naman na 10 taon ng caregiver sa Tel Aviv, bagamat matagal nang namamalagi roon, nakakaramdam pa rin ng pangamba sa sitwasyon. Mas nakakatakot siya kasi sa observation ko rin kasi na may Iron Dome pero may mga rocket na hindi nasasalo ng Iron Dome ng Israel. Sa kabila ng pagkaipit sa hidwaan ng Israel at Iran, maayos pa rin naman nila ang kanilang kalagayan sa ilalim ng kanilang mga employer at patuloy rin ang komunikasyon sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Naabisuhan na rin nila sila ng embahada oras na mas lumala pa ang sitwasyon. Meron din pong mga GC po yun, nilolocate po kami kung saan po yung lugar namin para daw po kung magkaroon po ng emergency repatriation, meron po mga pick-up point kung saan po pupunin sa bawat lugar kung saan po yung malapit. Ayon sa Department of Migrant Workers, patuloy na humahaba ang listahan ng mga Pilipino sa Israel na naghahangad ng repatriation. Tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na may naghihintay na mga programa para sa mga OFW mula Middle East oras na makauwi ng Pilipinas. Gaya na lamang ng reintegration at upskilling programs upang lalo pang mahasa ang kanilang abilidad bilang mga manggagawa. OFW should be trained enough to be competitive in the workforce here as well as abroad, but most especially here. Bukod rito, tiniyak rin ng pamahalaan na mayroong sapat na pondo upang pansamantalang tustusan ang pangangailangan ng mga ito, lalo na at nawala ng hanap buhay abroad. When an OFW loses a job or is deprived of a job opportunity, our Action Fund, gagamitin yan para safety net, saluhin sila sa pangyayari at itawid sila sa pangyayari. Hinihikayat naman ng kagawaran at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga OFW sa Middle East, pati na rin ang mga kaanak ng mga ito na tumawag sa kanilang hotline na 1348 kung nangangailangan ng tulong mula sa kanilang tanggapan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.